Sa Dumaguete, isang siyudad na kilala sa katahimikan at ganda ng tanawin, maraming pamilya ang namumuhay ng tahimik at simple. Isa sa kanila si Maribel Bella Glazier. Bago pa man siya naging Glazier, siya ay si Maribel Bella, ipinanganak at lumaki sa isang masipag at mapagmahal na pamilya sa Negros Oriental. Bunso siya sa 3 magkakapatid at mula pagkabata ay kilala na siya sa pagiging masipag, matulungin at mapagkalinga. Mga katangiang namana niya sa kanyang mga magulang na parehong guro sa pampublikong paaralan. Lumaki si Maribel sa isang simpleng tahanan kung saan ang edukasyon at malasakit sa kapwa ay itinuturing na yaman. Nag-aral siya sa Dumaguete City Central Elementary School at kalaunan ay nagtapos ng sekundarya sa Negros Oriental High School. Sa kabila ng kakulangan sa buhay, nagsikap si Maribel na makapagtapos ng kolehiyo. Pinili niyang mag-aral ng nursing sa Silliman University, isa sa mga pinakaprestihiyosong paaralan sa Visayas, dahil nais niyang makatulong sa kanyang pamilya at sa komunidad. Matapos ang ilang taon ng pagsusumikap, nagtapos si Maribel bilang registered nurse. Agad siyang nagtrabaho sa isang lokal na ospital sa Dumaguete, kung saan nakilala siya bilang masipag, maasikaso, at laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa kanyang dedikasyon, naging inspirasyon siya hindi lamang sa mga pasyente, kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan. Ang kwento ng pag-ibig ni Maribel ay nagsimula sa isang simpleng pagtitipon sa bayan. Isang araw, sa isang community outreach event na inorganisa ng ospital, nakilala niya si Daniel Glazier, isang Amerikanong volunteer na noon ay nagtuturo ng English sa mga batang Dumagueteño. Sa unang pagkikita pa lang, nagkapalagayan na agad sila ng loob. Si Daniel ay naakit sa kabaitan at sigla ni Maribel, habang si Maribel naman ay humanga sa malasakit at pagiging bukas ng isipan ni Daniel. Mula sa mga simpleng kwentuhan at pagtulong sa komunidad, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Madalas silang mag-date sa mga paboritong kainan sa Dumaguete, naglalakad sa baybayin ng boulevard, at nagbabahagi ng mga pangarap para sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang magkaibang kultura, natutunan nilang tanggapin at mahalin ang isa't isa. Hindi nagtagal, nagpasya silang magpakasal, isang kasalang puno ng pagmamahalan at pag-asa, na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mapagmahal siyang asawa sa Amerikanong si Daniel Glazier, na minahal at piniling makasama sa kabila ng kanilang magkaibang kultura. Madalas silang makita ng mga kapitbahay na magkasama, naglalakad at nagkukuwentuhan, tila walang bumabagabag sa kanilang pagsasama. Bilang ina ng 2 anak, si Maribel ay masigasig at mapag-aruga. Laging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga anak, at sinisikap na bigyan sila ng masayang tahanan. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at masasayang larawan, may mga lihim na bumabalot sa kanilang pamilya. Unti-unting nararamdaman ni Maribel ang paglamig ng samahan nila ni Daniel, at ang dating sigla ay napalitan ng katahimikan at pag-aalinlangan. Ang tiwala na dati matibay na nagbubuklod kina Maribel at Daniel ay unti-unting nabubuwag, at ang mga simpleng tampuhan ay nauwi sa matagalang hindi pagkakaunawaan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kaba at takot ni Maribel. May mga gabing hindi siya makatulog, iniisip kung ano ang tunay na nangyayari sa kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan, na dati kanlungan ng pagmamahalan at tawanan, ay unti-unting nagiging lugar ng tensyon at pag-aalala, isang tahimik na saksi sa mga lihim na hindi mabigkas. Sa gitna ng lahat ng ito, si Daniel, ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ni Maribel, ay naging sentro ng mga tanong at hinala. Ang dating matatag na samahan ay napalitan ng malamig na katahimikan at pagdududa. Ang kwento ni Maribel ay nagsisilbing paalala na ang panganib ay hindi laging nagmumula sa labas. Minsan, ito ay nagkukubli sa mga pinakamalapit sa atin, sa mga tahanang akala natin ay ligtas. Sa paglipas ng mga araw, mas dumami ang mga tanong kaysa sagot. Ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga saradong pinto? Bakit biglang nagbago ang lahat? Ano ang nangyari sa mga huling oras ni Maribel? May mga palatandaan ba na hindi napansin ng kanyang mga mahal sa buhay? Sino ang pumatay sa ilaw ng batang inang ito? At ano ang nagtulak sa trahedyang ito? Ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa mga naiwan. Ito ang trahedyang kaso ni Maribel Bella Glazier, isang kwento ng pag-ibig, pagtitiwala at pagkakanulo na nauwi sa isang mababaw na libingan. Sa likod ng bawat ngiti, may mga lihim na hindi natin alam. Noong Hulyo 17, 2022, isang tahimik na gabi sa Dumaguete, biglang nawala si Maribel,
isang dedikadong nurse na kilala sa kanyang malasakit at sipag. Walang nakapansin ng kakaiba noong una, ngunit kinabukasan, nagsimulang magtanong ang mga tao, nasaan si Maribel? Ang kanyang mga kaibigan na nabahala sa bigla niyang pananahimik at hindi pagsagot sa mga tawag o mensahe ay nagsimula ng isang matinding paghahanap. Naglibot sila sa mga kalsada, nagtanong-tanong sa mga kapitbahay at nagpakalat ng mga flyers na may larawan ni Maribel, umaasang may makapansin o makakapagbigay ng impormasyon. Si Maribel ay laging maasahan, hindi siya basta-basta mawawala ng walang paalam. Kilala siya bilang isang mapagkalingang nurse, palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, ang kanyang pagkawala ay hindi karaniwan at lubhang nakakabahala para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ibinunyag ng katulong sa bahay na sinabi ni Daniel, ang partner ni Maribel, sa kanya na huwag pumasok sa trabaho sa araw na iyon. Ayon kay Daniel, umalis daw si Maribel patungong Davao para sa isang biglaang lakad, isang kwento na hindi tugma sa mga plano ni Maribel at hindi rin alam ng kanyang mga kaibigan o pamilya. Ang kakaibang paliwanag na ito ay nagdulot ng hinala kay Daniel na tila may itinatago. Para sa mga nag-iimbestiga, malinaw na may pagtatangkang iligaw ang investigasyon at nagsimulang magtanong ang lahat. Ano ang tunay na nangyari kay Maribel? Habang lumilipas ang mga oras at araw, unti-unting nawala ang pag-asa ng mga kaibigan at pamilya. Ang bawat minutong lumilipas ay parang pabigat ng pabigat at ang katahimikan ng gabi ay lalong nagpapalalim sa kanilang pangamba. Ang paghahanap kay Maribel ay naging mas malawak. Hindi na lang ito simpleng paghahanap ng nawawalang kaibigan, kundi isang desperadong paghahanap para sa hustisya. Pati ang mga pulis at volunteers ay sumama na rin sa pagsisiyasat, umaasang may makikitang bakas. Ngunit sa kabila ng mga sabi-sabi, natuklasan ng mga investigador na hindi si Maribel nagtungo sa Davao. Walang ebidensya na siya ay umalis ng Dumaguete at lalong lumalabo ang kwento ni Daniel. Sa halip, si Maribel ay mas malapit lang pala. Ang kanyang kapalaran ay tinatakan ng isang gawa ng di may larawang karahasan. Ang mga pulis ay nakatuklas ng mga palatandaan na nagpatibay sa kanilang hinala na may nangyaring masama. Naghanda ang komunidad para sa isang pagtuklas na magbabago sa kanilang pananaw sa kaligtasan at tiwala. Sa bawat sandali, mas lumalapit sila sa katotohanan, isang katotohanang magpapatibay sa kanilang pinakamasamang takot. Noong Hulyo 19, natagpuan ng mga kaibigan ni Maribel ang isang bahagi ng lupa na ginulo sa ari-arian na pag-aari niya at ni Daniel sa Valencia. Sa paghuhukay, natuklasan ang isang mababaw na libingan. Sa loob ang katawan ni Maribel. Ang lugar na nilayon upang sumagisag sa kanilang kinabukasan ay naging kanyang huling pahingahan. Natukoy ng mga autoridad na siya ay tinamaan ng matigas na bagay. Ang kanyang katawan ay dali-daling inilibing sa pagtatangkang itago ang krimen. Ang pagtataksil ay malalim siya ay inilibing sa sarili niyang lupa ng isang taong lubos na nakakakilala sa kanyang buhay. Ang paghahanap kay Maribel ay natapos, ngunit ang paghahanap sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Nang matagpuan ang katawan ni Maribel, ang hinala ay bumagsak kay Daniel Glazier. Ang kanyang kwento tungkol sa pag-alis ni Maribel patungong Davao ay tila isang pinagplanuhang kasinungalingan. Kinabukasan matapos matagpuan ang kanyang katawan, sumuko si Daniel sa mga autoridad, ngunit tumangging umamin. Hindi nagtagal ay natuklasan ng mga investigador ang ebidensya ng bagong relasyon ni Daniel, isang love triangle na nagpakilala ng isang malakas na motibo. Ang bagong kasintahan ay naging suspek, pinaniniwala ang direktang kasangkot sa krimen. Si Daniel ay kinasuhan ng parricide, ang kanyang diumano'y kasintahan ng murder. Pareho silang tumanggi sa pagkakasangkot na naghanda para sa isang komplikadong labanan sa korte. 2 bata ang naiwang walang ina habang lumalabas ang kaso. Ang pinaka-nakakapanindig balahibong ebidensya ay nagmula kay Maribel mismo, isang liham sa kanyang mga kaibigan na nagbabala na kung may mangyari sa kanya, dapat nilang paghinalaan ang kanyang asawa. Ang liham na ito ay nagbunyag ng takot na bumalot sa kanyang buhay. Binago nito ang kaso na nagbigay sa mga investigador ng sariling mga salita ni Maribel bilang direktang akusasyon. Ang liham ay naging pundasyon ng kaso na nagpinta ng isang trahedyang larawan ng isang babaeng nabubuhay sa takot. Ito ay isang desperadong gawa upang matiyak na ang kanyang boses ay maririnig kahit sa kamatayan.
Ang babala ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa buong investigasyon. Nakatuon ang mga investigador sa dalawang motibo, pera at pagnanasa. Ang pinagsamang ari-arian ni Maribel at Daniel, lalo na ang lupa kung saan siya natagpuan, ay isang posibleng pinagmulan ng salungatan. Ang kanyang pagpatay ba ay isang malamig na solusyon sa isang pinansyal na alitan o ang resulta ng isang love triangle? Ang bagong relasyon ni Daniel ay nagpapahiwatig ng pagtataksil at selos bilang posibleng motibo. Ang pagtatangkang itago ang katawan ay nagpapahiwatig ng pagpaplano at desisyon. Nagtrabaho ang pulisya upang malaman kung si Maribel ay pinatay dahil sa lupa, pag-ibig o pareho. Ang katotohanan, hinala nila, ay isang nakakalason na halo ng ari-arian at pagnanasa. Ang balita ng pagpatay kay Maribel at ang pag-aresto sa kanyang asawa at sa kanyang kasintahan ay nagulat sa Dumaguete. Ang kaso ay nangibabaw sa mga usapan na may mga teorya na umiikot tungkol sa mga motibo at pagkakasala. Ang teorya ng love triangle ay nakakuha ng imahinasyon ng publiko, ngunit lahat ay nanatiling spekulasyon. Hindi umamin si Daniel o ang kanyang kapwa-akusado. Pareho silang itinuturing na inosente hanggang mapatunayan ang pagkakasala. Mga bulong ng iba pang motibo, pinansyal na panggigipit, pagbangga ng kultura, ay kumalat, ngunit kulang ang ebidensya. Ang komunidad ay naiwan na may mga chismis, hindi nasagot na mga tanong, at isang pakiramdam ng pangamba. Matapos isampa ang mga kaso, humiling ang legal team ni Daniel ng paunang investigasyon na hinahamon ang ebidensya. Isang komplikasyon ang lumitaw, hindi malinaw ang oras ng pagkamatay ni Maribel, na lumilihan ng isang butas na maaring magpahintulot sa paglaya ni Daniel. Nagmadali ang pulisya na mangalap ng mas maraming ebidensya na naghahanap sa sasakyan ni Daniel para sa mga forensic na pahiwatig. Ang kaso, na nakabatay sa circumstantial na ebidensya at liham ni Maribel, ay nangangailangan ng smoking gun. Ang legal na proseso ay humaba na ikinagalit ng pamilya at mga kaibigan ni Maribel. Ang hustisya ay hindi magiging mabilis. Ang paghihintay para sa mga sagot ay nakakapagod. Ang pinakamalaking trahedya ay dinanas ng dalawang batang anak na babae ni Maribel at Daniel na biglang nawalay sa kanilang mga magulang sa isang iglap. Sa murang edad, hindi nila lubos na naunawaan ang bigat ng nangyari, ngunit ramdam nila ang malamig na katahimikan na pumalit sa dating masayang tahanan. Naiwan silang walang ina at nahaharap sa katotohanan ng pag-aresto sa kanilang ama na para bang gumuho ang kanilang mundo. Ang dating mga tawanan at kwentuhan sa hapagkainan ay napalitan ng mga luha at tanong na walang kasagutan. Inilagay sila sa pangangalaga ng kapatid ni Maribel na pilit pinupunan ng puwang na iniwan ng kanilang mga magulang. Sa kabila ng pagmamahal ng kanilang tiyahin, iba pa rin ang sakit ng pagkawala ng sariling ina at ama. Ang kanilang kinabukasan ay magpakailanman na bago, ang mga pangarap at plano ay naputol, at ang bawat araw ay puno ng pangamba at pag-alinlangan. Hindi nila alam kung kailan muling magiging buo ang kanilang pamilya o kung mangyayari pa iyon. Ang emosyonal na mga peklat ay mananatili habang buhay, at ang mga tanong na bumabagabag sa kanilang isipan ay mahirap sagutin. Sa bawat gabi, iniisip nila kung bakit nangyari ito sa kanilang pamilya. Habang lumalaki ang mga batang babae sa anino ng pagkawala at pampublikong pagsusuri, natutunan nilang magtago ng sakit at magpakatatag kahit na sa loob ay wasak na wasak sila. Noong Disyembre 2025, nananatiling hindi nalulutas ang kaso at patuloy ang pag-ikot ng mga haka-haka at espekulasyon. Walang malinaw na sagot at ang hustisya ay tila mailap. Ang komunidad ay naghahanap pa rin ng mga sagot, nagkakaisa sa pag-asa na balang araw ay mabibigyan ng linaw ang misteryo. Ang bawat tao ay may sariling opinyon, ngunit walang makapagsabi ng buong katotohanan. Ito ba ay pagnanasa, ari-arian o pareho? Makakamit ba ang hustisya o mananatiling isang trahedya na walang resolusyon? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa kaso. Ang kwento ni Maribel ay naging isang babala tungkol sa dilim na maaring magtago sa likod ng mga saradong pinto at paalala na kahit ang mga tahimik na komunidad ay maaring may tinatagong lihim. Ang alaala ng isang mapagmahal na ina ay nananatili sa puso ng kanyang mga anak, nagbibigay ng lakas sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit ang katotohanan ng kanyang mga huling oras ay nananatiling mailap, at ang mga sugat ng nakaraan ay patuloy na sumasakit, naghihintay ng hustisya at kasagutan.